Thank you, Mai. And ano pangalan mo? Jenny. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa lahat ng fathers, happy Father's Day. But nating in advance yung Father's Day. First, meron ng recital. Second, on Father's Day, fathers, I personally want you to be with your children. Okay? And with your wives. Para hindi na siya nag-conflict. So, ang Panginoon naman ang Diyos ng mga araw. So, we can move around. Kahit Christmas, pwede natin ilagay ng January. You know? Di ba? Tradition lang yan eh. But, we celebrate as we see fit for the family. At sa lahat ng mga tatay, ito po ang araw nyo. Umpisa ng isang bagong journey para sa inyong pamilya. Pansamantala po nating pinuputol yung pag-aaral natin ng storya ng Genesis. And I feel like this chapter in the book of Psalms would be very useful for us fathers. How to build our families and build with God. It is in Corinthians, ang sabi po doon, we are co-builders with God. But God will always be the master builder. Kung baga yung mga builders natin, nasan dito? Meron ho tayong life group. Di ba meron kayong foreman? Di ba? Pag gumagawa kayo, pag hindi ayon doon sa sinabi ng foreman, babaguhin niyo yun. Tama? God is like that. God is like that. Let's pray. Lord, maging makatotohanan po. Maging malaman at maging malalim ang pagkakaunawa namin kung sino ka. Upang hindi kami maligaw, hindi kami madaya. Hindi kami matuon sa mga bagay na napakaganda at napakabuti. Dahil lahat ng narito sa lupa, ikaw ang may gawa. Pero hindi po kami tutuon sa mga bagay na nilikha mo. Lalo na't nilikha namin. Tuon kami sa'yo na siyang lumikha ng lahat. Turuan mo kaming mga ama na maging katulad mo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, Panginoon. Ikaw ang kumilos sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Ikaw ang bigay sa amin ng dunong. Ikaw ang bigay sa amin ng pangunawa. Ikaw ang bigay sa amin ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari bang palakpakan natin ng Panginoon? Mari bang tumayo lahat ng mga ama? Can you go around and greet each other? Pray Happy Father's Day. Sige, umalis ka sa akin na tatayuan mo. Para na. Thank you, Robin. Happy Father's Day sa inyo. This day is not only special because it's Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Merry Christmas sa'yo. Because it's Father's Day, but because it's a day when a good friend is with us in the person of Ike Katungkan. Yan. Madali ho kasi magsabi sa fellowship ng brother, pero mahirap maghanap ng totoong kapatid. And I found that in Ike. Kahit anuman hong sitwasyon, nananatili po yung relasyon namin. Tinawag niya akong tol, tatawag siyang tol. At maganda yung sinabi kanina ni Nelvin, yung lumalago. Sana lumago ang mga buhok niyo. Yeah. So, we go to our message. Let's go to Psalms 127. 5 verses lang po ito. Napakaganda. Sige, i-flash na natin. So, basahin ho natin sabay-sabay. For this time, gusto ko basahin natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Unless the Lord builds the house, those who build labor in vain. Unless the Lord watches over the city,
watchman stays away. Okay, sa lahat po ng tao, kahit panahon ng mga Israelita, mahalaga ang may bahay. Okay? May bahay, hindi yung may bahay. May tahanan, may tinitirhan. Mahalaga rin po sa kanila ang may nagbabantay sa kanilang lungsod. Yung watchman pong yan, ay nagpapalit-palit sila. That's why kung makikita nyo, may first watch, may second watch, may third watch, may fourth watch. At bawat pong oras na yon, yun ay nag-uumpisa. Sa kultura ng Hudyo, nag-uumpisa ang gabi, alas 6. Alas 6. Nag-uumpisa ang umaga nila ng alas 6 ng umaga, natatapos ng 5:59. Tapos mag-uumpisa, gabi na ho yun. At hindi nila tinatawag na gawik. Tinatawag nilang, dinidivide nila ng 4 watches. First watch, second watch, third watch, at fourth watch. Lahat ho doon may nagbabantay. Nagbabantay ng ano? Nagbabadyang kalaban. Mga ama, the battle has been won on the cross. Sabi nga ho ni Nelvin. The battle has been won. But we are always at war because we have to defend it. Hindi dahil na ipanalo ni Jesus ang digmaan, mauupo na lang tayo. Why? Kasi ang kaaway ay pipilitin na tayo ay gumuho. Tayong mga ama. Kasi pag gumuho ang ama, guho ang buong pamilya. I know that because I experienced that. Ulitin ko, pag gumuho ang ama, guho ang buong pamilya. Paano naguguho ang ama? Hindi niya alam ang pagkakatawag sa kanya ng Diyos. Sa mga umattend ng You Are With God, napag-alaman po natin na tayo tagapag-alaga. Ano pa? Ha? Hindi. Tatlo yun eh. God is our provider. We seems to be providing, but God will always be. Di ba napag-aralan, God is our provider. Kapag alaga, ano yung pinakamatindi doon? Pareho ng ending yun eh. Yun. Katiwala. So, ang mga ama ay pinagkatiwalaan ng kani-kanilang hardin. Sabihin mo, sa asawa mo, meron tayong hardin. It started in the garden. And God is giving us a garden with our families, with our wives, so He can train us to be good stewards. Sinong nagnanais dito ng mas malaking teritoryo? Take care of your garden. How are you taking care of your garden? Maliit lang yan, pero malaking impact yan sa komunidad, sa lipunan, sa lungsod. Kung hindi maayos ang pamilya, guho ang bayan. So mahalaga, mga ama, malaman natin na tayo ay co-builders lang. Kagagaling lang ho namin sa Dumaguete and then Cebu and then Dumaguete. Pati accent ko, Dumaguete. Diba? Maayong buntag sa inyong tanan. So, sino nakasakay na eroplano dito? Ilan ang nagmamaneho ng eroplano? AB, ilan? 2. Babae, lalaki? Oh, kahit ano. Tama siya. Kahit no. Wag lang yung sa gitna. Babae o lalaki. Okay? Wag lang yung sa gitna. Baka kung saan pumunta yung aeroplano eh. So, lagi yon. Yung main driver or pilot is the captain, right? And he always has a co-pilot. God is our master builder, and we are co-builders with God. Mrs. sabihin mo sa iyong asawa, co-builder ka. So, God is building up to now. He's building families. He's building us up. Okay? Pero pakinggan natin to. In Tagalog, ilagay mo.
Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhan. Nararanasan nyo ba to? Sobrang sikap na kayo? Kahit na ano ginagawa nyo, tatrabaho na kayo, parang wala pa rin. Hindi pa rin nabubuong pamilya. Nararanasan yon. This is where that thing happens. Dito nabubuong pamilya sana. Andyan ang ama, andyan ang ina, andyan ang mga anak. Ito yung sukatan Ito yung sukatan. Simple lang ito. Okay? At hindi natin ito mapapaganap dito kung hindi nangyayari sa bahay. That's why pinamamanhik ko sa mga ama, magkaroon kayo ng oras. Kumain ng sabay-sabay. Ama ka naman Co-builder. You build your family first by being together. Anak, sa araw na ito, sa gabing ito, sa tanghaliang ito, sabay-sabay tayong kakain. Itapon mo muna yung cellphone mo sa kama. Huwag sa basurahan. Di ba? Tulad nung sinabi ni Auntie Joanne, meron kaming kaibigan, ang worry ng kaibigan namin sa Japan, pag nasa hapagkainan sila, you know how they communicate? Cellphone. They talk to their mom through the cellphone. Isn't that ridiculous? Masakit doon, kahit kinakausap mo yung nanay mo sa cellphone, may lalabas na ibang bagay doon. So may interruption. So mga tatay, muli ipinamamanhik ko, hindi lilipas ang isang linggo na hindi kayo kumain ang sabay-sabay. I know a family here na pag kumakain sila, doon nila pinag-uusapan ng salita ng Diyos, which is very good. Di ba? Kasi habang kumakain ka, pagkain din yun, yung salita ni Lord That's why God gave us Jesus, the living Word, para may makain po ang ating spirito sa pamamagitan ng Kanyang living Word, sa Kanyang salita. At doon niya tayo pinapalakas, doon niya tayo itinitindig, doon niya tayo itinatayo. Ako simple lang po ang kahulugan sa akin ng worship. Pagbuhay ang salita ng Diyos sa'yo, nag-worship ka. Huwag mong sabihin magaling kang kumanta, magaling kang tumugtog. Pag hindi buhay ang salita ng Diyos sa buhay mo, hindi ka nag-worship. Naintindihan nyo? Ang tawag ko doon, wordship. That's my personal meaning of worship. Kailangan mabuhay. Kasi pag buhay yung salita mo, lahat ng gusto ni Lord, pwede nating itayo. Lahat ng gusto ni Lord, magagawa natin. Walang kahirap-hirap. Ang susi ho doon, suko. Sabihin nyo, suko. Surrender. That's why sometimes, pag tayo ay tinawag ni Lord, kailangan natin iwanan lahat. Iwanan natin yung napag-umpisahan natin. Iwanan natin. Minsan, gagawin din ni Lord. Iiwanan mo yung kabuhayan mo. Iiwanan natin lahat ng naipundar natin para mag-umpisa uli at hayaan ang master builder ang magtayo. And I would like to boast in the Lord today as I stand before you. Lahat ng meron ako ang nagtayo si God. Wala akong kinalaman. Kahit yung trabaho ko, wala akong kinalaman. Vision Impossible, wala akong kinalaman dyan. Wala akong galing. Si Lord lang. But everything that the Lord gave me, it's OJT. Alam niyo OJT? On the job training. Wala akong magaling kay Lord. Gumagaling lang tayo dahil kasama natin siya. Gumagaling lang tayo dahil hinahayaan natin siyang magtayo, magtatag sa ating buhay. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay napupuyat ng walang kabuluhan. Dalawa ko nagtayo ka ng bahay, gusto mo bantayan. Diba? May pamilya ka, gusto mo bantayan. Tulad ng sabi ko sa inyo, ang kultura ng mga Hudyo, first watch, second watch, third watch, fourth watch, may nagbabantay. At binabantayan natin yan. Pero ito ang pababantay na nais kong ipahayag at hingin sa inyo mga ama. Tayo nga kayo mga ama.
Gumanito nga kayo. Kaninong posisyon to? Okay. Sumunod kayo sa akin. Satanas, bago ka makapasok sa bahay namin, dadaan ka muna sa akin. Tapos, upo na. Tandaan yan. Tandaan yan. Because he who is in us is greater than him who is in the world. Ulitin ko. He. Who is that he? Jesus Christ is greater than him who is in the world. Jesus Christ is greater than anyone. So kailangan nagbabantay tayo. Pag nakakita ka ng pagkilos ng kaaway, sa mga anak mo, hindi pagsunod. Ang hindi pagsunod ay gawa ng kaaway. Tama po ba? Ang katigasan ng ulo ay gawa nino? Gawa ba yun ng Diyos? So pag nahinda na yan, babantayan nyo. Babantayan nyo, huwag nyong hayaan, huwag nyong palipasin. Okay? One thing I learned from a great leader is this. You inspect what you expect. You inspect what you expect. Kung ano yung ini-expect mo na mangyari, inspect mo. Again, balik tayo sa foreman. Di ba yung foreman nag-inspect? Pag mali, the brother of my mom, the oldest brother, his name is June Torres. He's one of the greatest architects I know. Siya ho yung pumipirma, office niya nung nasa San Lazaro. San Lazaro Hospital, are you familiar? Siya ho yung pumipirma bago maitayo ang hospital. Naalala ko nung tinatayo yung bahay ng lolo ko, yung tatay niya. Kahit ang ganda-ganda na, patatastas na yun. Sabi niya, hindi pulido yung gawa nyo. Tastasin yan. Tastas naman sila. I think ganun din tayo mga ama, babantayan natin yung mga bagay na hindi pulido, yung hindi maayos, hindi yung pwede na. It has to be excellent. Father, we have to strive for excellence kahit gaano kahirap. Hindi pwedeng nag-a-attend lang ng training on a Sunday. Hindi pwedeng nag-church lang. Hindi pwedeng nagba-Bible study lang. Hindi pwede yun. Hindi puro informasyon na nandito, pero hindi naman natin na isa sa buhay. Kung ganon, hindi tayo makakapagbantay kasi wala tayong gamit na pangkitil sa mga binabato ng kaaway. Pagdating niya, ang guho tayo. Thank God, He who is in us is greater than him who is in the world. Bakit namumroblema ang pamilya? Tayo mga ama. Kawawa naman tayo. Tayong sisisihin. But we have to stand our ground. Yan, di ba? Yan yung forma ni Jesus eh. Pag yuko ng ganon, it is finished. Wherever I am, hindi makakapasok ang kaaway. Is Jesus in you? Prove it. Walk like Jesus did. It's a challenge. But it's, for my yoke is easy and my burden is light. Yan ang sabi niya. Because of Jesus, kahit may yoke, may pamatok, madali. Kahit may pasan, magaan. Tindihan nyo? Why? We just have to build with the co-build, with the master builder. Kasi we're building our own homes. Kaya gumuguho. Try to leave behind everything. Try to leave behind everything and let God build.
according to His specifications. Napagdaanan natin, ipinatayo ni Lord ang specifications. With specifications, ang arko. Tama? Bago bumaha, sinabi na ni Lord, babaha. Magawa ka ng arko, sabi niya kay Noe. So meron hong sukat yun. May specifications yun, according to the master builder. Who built the ark? But God was the master builder. He gave the specification. Every family also has a specification. Kailangan matatag ang pundasyon. And there's no foundation that was already laid that can be replaced. Only Jesus. Kumaga sa puno, pag si Jesus ang ugat, mamumunga ng